for today's video guys, it's all about police clearance or criminal clearance dito sa Riyadh City, Saudi Arabia. So i-share ko lang guys kasi based sa napanood ko doon sa unang vlog dito sa YouTube na napanood ko, sobrang hassle yung napanood ko no at gastos. Sobrang gastos at yun nga dahil baguhan at first time natin kumuha ng ganito. So doon napasubo ako doon at napagastos ako talaga ng medyo mabigat sa bulsa no. So itong i-share ko guys kung sa inyo kung paano makakuha ng police clearance or criminal clearance dito sa Riyadh City, Saudi Arabia sa paraang napakabilis lang at napakamura. So first tips guys, pumunta talaga ako doon sa Philippine Embassy kasi yun po yung napanood ko no. So pumunta ako doon, kumuha ako ng endorsement letter at nagbayad ako ng 140 riyal. So naghintay ako doon para maghintay ng endorsement letter ng mga 45 minutes guys bago ako pumunta sa MUFA. MUFA is Ministry of Foreign Affairs. So doon po ako pumunta guys nung nakuha ko na yung endorsement letter galing embassy no, Philippine Embassy. So nung pagdating ko doon sa MUFA guys, may tumatawag sa inyo doon na mga kapwa Pilipino sa tapat ng MUFA. Yun po yung mag-a-assist sa inyo guys para sa police clearance diretso na guys. Diretso na pagdating mo doon, merong mag-assist sa iyo, magbabayad ka na lang. Ang singil sa iyo ay 250 pero hindi po ako pumayag kasi too much expensive na po talaga yung 250. So nagbayad ako ng 200 guys. At kasama na po doon yung appointment kasi hindi po basta-basta or hindi po pwedeng pumasok ka ng Ministry of Foreign Affairs na wala kang appointment, no? So kailangan guys ay meron tayong appointment. Yun po yung parang pinaka-resibo natin na binayaran natin sa police clearance. So yun po yung ito po yung guys, ito po yung police clearance na binigay nila doon. Ayan. Ayan po yung police clearance at ang kasama niyan guys ay yung parang pinaka-resibo, no? Pinaka-resibo na may barcode. So yung barcode na yun i-scan yun doon sa loob ng Ministry of Foreign Affairs para yun na po yung pinakabayad mo sa kanila para sa stamping. So ito guys, i-stamping nila pagkatapos mo doon sa harap ng MUFA na bit-bit mo na yung pinaka-resibo mo, parang barcode, appointment at police clearance. Kung bit-bit mo na yun, papasok ka doon sa MUFA. Ito yun, bit-bit mo to kasama yung pinaka-resibo kasi yung pinaka-resibo kinuha na ng MUFA, no? So i-stamp nila yan guys, ayan. Ayan, may stamping po yan. Ayan, yan yung pinaka-stamp. At yun po yung pinaka nila guys, no? Yung legit, no? Legit na police clearance. Then pagkatapos nito guys, bumalik ka doon sa Philippine Embassy para naman ipa-authenticate mo siya, no? Ipa-seal mo siya guys. So ito na yun guys, no? Yan na yung authentication, authenticated na siya at may seal na siya guys. So magbabayad ka doon guys ng another 140 riyal. Kung gusto mo makuha agad on that day ang iyong authenticated na police clearance with seal, magbabayad ka ng 140 kasi on that day makukuha mo siya agad. So maghintay lang tayo ng mga 30 minutes. Pero kung hindi po tayo magbabayad ng 140, pwede naman 100 riyal. Yun po yung ibabayad natin guys. At makukuha mo siya the following days. So kung may trabaho ka at hirap ang schedule at malayo, so magbayad ka na ng 140. At least makuha mo siya agad. Kasi kung hindi, less sa time, tawag nito, stress sa time, sa biyahe, at syempre, oras na ipapahinga mo na lang, pag galing ka ng trabaho, papunta ka pa doon. So, para less na yun, bayad ka na lang 140 para makuha mo agad on that day. No? So, ang pwede namang hindi ka kumuha ng police clearance or criminal clearance guys ng Saudi Arabia
kung wala kang balak mag-abroad o pumunta ng ibang bansa. So tulad natin na may plano pa tayong mag-abroad, pupunta tayong Iraq. So at sa iba na pupunta ng like international student, punta ng Canada or somewhere na mga lugar, kailangan po talaga kumuha ng police or criminal clearance ng Saudi Arabia. Kasi alam mo kung bakit, guys? Sa Pilipinas, guys, sa agency, kung hindi ka nakakuha ng ganito, magbabayad ka doon ng 25 to 30,000 para lang sa processing nito ng agency kung may bala ka pang mag-abroad. So yun lang po, guys. Kasi ang yung nangyari kasi sa akin, guys, yung kumuha ako nito, sobrang proseso ang napagastos ako ng 500 real more than dahil pumunta ako ng first tips ng Philippine Embassy, nagbayad ako ng ito, guys, ito ang kinuha ko agad, ayan, endorsement letter daw para daw ibigay doon, pero pagdating doon sa MOFA hindi na to hiningi, no? Wala na itong kwenta, guys. Nagbayad lang ako dito ng 140 real na walang nangyari, no? Kasi pagdating ko doon sa harap ng MOFA or sa MOFA, hindi na po ito hiningi. Kasi automatic na po, guys, na nando na sa AbShare. No? Yan po yung bago ngayon. Ang sabi kasi doon sa unang vlog ko, pumunta daw sa tawag nito, first step daw sa embassy, tapos pumunta ng MOFA, pagkatapos daw ng MOFA, yun ipa-stamp mo nga daw yung dala mo galing sa Philippine Embassy. At pero bago daw yun, magpa-appointment at yun nga, pagkatapos daw ng appointment, pumunta daw ng MOFA para yun daw yung ipa-stamp. Dala-dala mo yung endorsement letter galing ng embassy. Pagkatapos daw nun, pagkatapos mo daw magpa-stamp, pumunta ka na naman daw ng malas sa police office para kumuha nung naka-fingerprint na police clearance at pagkatapos naman daw doon, bumalik ka naman daw doon sa MOFA para naman daw ipastamp daw ulit. So magulo yung unang vlog na napanood ko, kaya wag nyo po yung sundin, no? Guys, technique kung paano makakuha ng sobrang mura lang, guys, no? Kung meron po kayong AbShare, no, application or enrolled kayo sa AbShare, meron kayong username or at saka password, mag-print out na po kayo, guys, ng police clearance at yun po yung dalhin nyo doon sa harap ng MOFA para magpa-appointment na lang kayo. Ang bayad po ng appointment doon na parang pinaka-resibo na may barcode is 70 real ang singil nila. So kung meron ka na pong bit-bit na police clearance galing print out ng AbShare mo, kung may alam mo yung AbShare mo, mag-print out ka na ng police clearance at dalhin mo doon sa harapan ng MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Wala ka nang hingiin doon na police clearance sa kanila, ang hingiin mo na lang appointment. Magbabayad ka lang ng 70 real. So since meron ka ng police clearance na bit-bit na print out mo galing sa AbShare mo, yung kulang mo na lang ay appointment. Yun, pag nakuha mo na yun, magbayad ka ng 70 real, dalhin mo na sa loob ng Ministry of Foreign Affairs. Yun lang yung pinakabayaran mo na 70 doon sa harapan ng MOFA. Pagdating mo sa loob ng MOFA, wala ka nang babayaran. I-stamp lang nila yun. Yung bit-bit mo na police clearance na pinrint out mo galing sa AbShare at ang ibigay mo doon yung resibo na pina-appointment mo doon sa harap ng MOFA. Yun lang yun. Pagkatapos nun, guys, yun na yun, bumalik ka doon sa Philippine Embassy para ipa-authenticate yung pinastamp mo na police clearance. Authenticated at nakasil sa Philippine Embassy. So mag-cost ka lang doon, guys, ng 210 kasi 70 real yung doon sa harapan ng MOFA na binayaran mo na appointment na pinastamp mo sa loob ng MOFA, 70 real, tapos 140 per authentication sa Philippine Embassy. So a total of 210 real lang
except sa mga pamasahe. Kung wala tayong sasakyan, mag-taxi tayo syempre, no? At yun ang gagastusin natin. So sobrang lapit lang naman yung MUFA doon sa Philippine Embassy. Nasa 10 to walang 15 minutes ang biyahe guys, especially kung walang traffic, no. So wag nyo pong sundin yung ginawa ko na ginaya ko doon sa first vlog doon sa YouTube na pinanood ko, gumastos ako ng 500 real more than. So sobrang taas, no. Pumatak siya ng mga 7,000 Philippine money more than. So yun lang po guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe, click the bells for more videos, updates. Mr. Ching TV here. God bless and thank you.